Shoutout nga pala kay Crystal Saidi Larita, saka si Sir Marvin. Sila yung tumulong sa amin na nag-assist sa amin doon sa school sa Centennial College, ano. So mabait itong mag-asawa, nagba-vlog din po sila. And followers nila ako nung nandun pa ako sa Pilipinas. Nanonood ako ng mga vlog nila kasi nandito rin sila sa Toronto. Kahit wala pa kami dito, may idea na kami na kung anong mga buhay-buhay dito. Hindi lang naman sila ang pinapanood ko, marami po. Gaya nung yun, In a Nutshell, yung Spot Pinoy, Carino Family, Rice Velasquez, Inags, Atoy Sulit, GTV Vlogs, GTV Canada Vlogs, yun, pinapanood ko yan sila. And yun nga, yun yung nag-share sila ng mga buhay-buhay dito, kaya din ako na-vlog para makapag-share din sa inyo. And malay mo may mapulot din kayong aral sa buhay namin dito. So yun lang guys, peace out. Ito tayo sa Hardin guys. So yun nga, enjoyin muna natin to panahon. What? Grass yan eh. Grass. So padlakad lang tayo guys. Jogging tayo dito. Pwede mag-jogging yun tayo. Wow! I'm gonna give it to Nanay. Okay. Magkakuha na ko. Yeah, that's for you. Thank you. Pero magkakuha na ko kasi Kaya ano rin, park na may kasamang parking. Yan, parang ano siya, yung upuan. Tapos parking. Tapos saan ba tayo pagpwes? May mainit dito siguro. So what's up guys? Welcome to my vlog again. And today guys, may i-share ako sa inyo. Bumaba muna ako dito sa hotel. Meron silang park dito na, hindi naman park do, parang ano, ano to? Parang malawak na ano, may mga damo tapos may upuan ng konti. Mga ilang upuan lang. May puno. Tapos maganda yung panahon ngayon guys. Kasi ano eh, mainit na medyo konting ano, hangin na malamig. So masarap magpainit-init. So yung asawa ko at saka yung anak ko nandun sa hotel. Dito yung nasa likod ko, yun yung hotel namin. Natutulog sila, pinatulog muna yung anak ko. And sabi ko bababa muna ako kasi yun nga, may i-share ako sa inyo. So sa mga hindi nakakaalam guys, sa mga nagsasubscribe sa akin sa YouTube, isa po akong dating seaman. So nagbabarko ako. Simula ako nagbarko 2012. So hanggang ngayon, nagbabarko ako. So konting briefing lang guys, ano. Nagsimula ako bilang isang messman sa barko, sa kusina, kasi hindi naman ako nakapag-aral ng marine transportation or marine engineering. So talagang ang bagsak ko is kusina. Pero dapat magmamakina ako, mag-oiler ako. So walang bakante noon. So yun nga, napunta ako sa kusina. Shoutout pala sa
pinsan ko na si Chief Engineer Eusebio Villarico. Yan yung tumulong sa akin para makasampa ako. And sa kapatid na si Chief Cook Cesar Villarico, yan din yung nakasama ko sa barko. Naging messman niya ako, and yan yung nag-aalalay sa akin noon nung pagsampa ko. And also shout out kay Sir Willie Wilfredo Salvador. Yan din po yung tumulong sa akin na magbigay ng pera para makakuha ako ng mga training na kailangan ko sa pagbabarko. So yun nga guys, no, nakasampa ako ng barko. Kung hindi yung naaalala ko pa, alam ko ano yun November 2012 o mga ganon, November 2012. And yun nga, tuloy-tuloy na yun. Naging messman ako ng 1 taon. Tapos pag uwi ko, na-promote ako ng kusinero. 1 taon na ako nag-messman, tapos na-promote akong kusinero hanggang ngayon. So nung 2019 nalipat ako ng isang kumpanya lang ako nung guys, simula 2012 hanggang 2019 isang principal lang ako. So isang barko, isang kumpanya na may iba-ibang barko. Tapos lumipat ako ng bulk simula 2019 hanggang ngayon na. Yun, lumipat na ako. Kasi hindi na ako nakabalik doon sa dati kong sinasakyan kasi nga nag-pandemic. So hindi muna sila kumuha ng mga Pilipino, mga Egyptian ang kinuha nila. So lumipat ako at nakasakay naman ako sa mga bulk, sa mga malalaki barko, mga bulk carrier, cargo yun, mga cargo. And yun, doon nagsimula yung sakay ko ng bulk. Isa, dalawa, tapos tatlo, nakatatlong lang pala ako. Tatlong bulk lang pala ako bago ako dito napunta dito sa Canada ngayon. So nagsimula tong Canada namin guys, 2022 October kami nagsimula ang ng mga papeles. Yung pathway namin is student pathway. So yun nga, 2022 sumampa pa ako. Tapos umuwi ako ng 2023 sumampa ako ng 2022 ng December 16. Umuwi ako ng June 2023. So nag under contract ako guys. 6 months ako kasi akala ko makakaalis kami ng September o bago mag September. So yun nga, may mga problema na dumating, hindi nakaalis, may mga inayos-ayos pa. So suma total guys, nakaalis kami ng 2024 na ng April. So nung nakarang April 26 lang kami dumating dito sa Canada. So sa tanong guys kung bakit ko iniwan ang pagbabarko at pumunta ako dito sa Canada, madaling sagot lang. Pangarap ko talaga noon na gusto kong makasama ang pamilya ko, lalo na yung anak at saka asawa ko. And sa tingin ko pag nagbabarko kasi ako, hindi ko magawa yun kasi nga 10 months akong on board, tapos 3 months, 2 months, pinakamatagal na yung 4 months na tambay guys. So iniisip ko noon kung paano ako maka-exit o makatigil sa pagbabarko. So napaka-imposible guys kasi nga doon ka lang kumikita ng malaki sa barko. So malaki talaga ang sweldo sa pagbabarko. So hindi mo siya maiwanan kasi nga mas maganda ang buhay ng pamilya mo pag nagbabarko ka. Pero yun nga, yung cuts noon, hindi mo sila makakasama. Kaya marami po ang gustong tumigil na hindi talaga magawa. Kahit mga official guys, hindi nila maiwanan. Kasi nga, lalo pag official, malaki ang sweldo talaga sa official. So malayong malayo ang sweldo kung tumigil ka sa Pilipinas. Pero marami rin yung may mga gumawa din guys na yun nga, tumigil. Kaya nung chief engineer na si Chief Elrich, o bata pa, tumigil, nagnegosyo guys. So tumigil muna siya, sinubukan niya magnegosyo ngayon. So yun, chief engineer yun, malaki ang sweldo nun.
Tulad namin ng mga ratings, sa akin na lang mahirapan po kasi nga wala talaga tulad ko na marami rin akong sinusuportahan bukod sa pamilya ko, sa nanay, tatay ko, mga kapatid ko, nagbibigay din tayo. So talagang mahirap pag tumigil ka naman, kailangan mo ng negosyo. So ako naman guys, hindi ako talaga sa negosyo hindi, ewan ko, hindi ako magaling or walang talent sa negosyo, pati yung asawa ko siguro wala. So biglang dumating tong pagkakataon ng Canada nga, ayun, ginrab ko na kasi nakita ko na magkakasama kami dito and dito ako magtatrabaho. So wala akong pakialam guys kung babalik ako sa zero or mag-umpisa ako sa scratch. So normal talaga dito sa Canada na magsisimula ka sa pinakababa. So kailangan mong maranasan yon. And walang problema sa akin yun guys, kasi nga ang importante naman sa akin magkakasama kami katulad ng anak ko, maliit pa yun. And ngayon magkakasama kami, naka isang linggo mahigit pa lang kami dito. O kami nag-umpisa pa talaga. And yun nga, namamasyal-masyal pa kami, ni-enjoy pa namin kasi habang wala pa akong trabaho. So sa tingin ko naman guys, sulit ang sa ngayon sulit ang pagpunta namin dito. And so hindi ako nang hinayang guys na iniwan ko yung pagbabarko para sa Canada, kasi talagang ako gusto ko kasama yung pamilya. Kaya lang naman ako nagbarko talaga kasi wala akong choice, wala akong option na iba na yun nga, makasama ko sila na may pera ako. So talagang laging yun, magbabarko ka, may pera, pero hindi mo sila makakasama, mayroon siyang So gusto ko sana noon na magkakasama kami habang nagtatrabaho ako, pero hindi ko yan magagawa sa Pilipinas guys, kasi nga walang doon, walang, kumbaga hindi tayo doon kasi ang baba ng sweldo. Wala rin ako makuha sigurong trabaho noon sa atin sa Pilipinas. So yun nga, dumating tong pagkakataon ng Canada. So at thankful kami kay Lord na napagbigyan. And thankful din kami sa lahat ng tumulong sa amin. And yun, alam na nila kung sino sila. And maraming salamat. And tsaka kay Lord, thank you na ibinigay niya sa amin tong Canada. And pagsisikapan ko ito guys, kasama ng asawa ko, na talagang makapag-stay kami dito. Kasi temporary foreign worker lang kami dito guys. So hindi pa kami permanent residents. I-apply pa namin yan guys. So matagal pa. So ako naka-open work permit. So pwede ako mag-apply kahit saan, kahit anong trabaho, walang problema. Yung bakit ko iniwan ang pagbabarko guys, dahil sa pamilya. Gusto ko makasama yung pamilya ko talaga. And ang anak ko, gusto ko magkakasama kami kasi yun nga, tumatanda na ako. And gusto ko siya makasama na yun na, lagi magabayan ko siya, maturuan ko siya. And yun, kailangan maramdaman niya na may tatay siya. Yun lang. Kasi sa pagbabarko, hindi ko yun magagawa sa kanya kasi nga lagi akong wala, laging walang signal. So sa financial, mabibigyan ko siya, pero sa tatay na nandiyan ka sa tabi niya, sa birthday niya, sa mga importanteng araw niya, sa may problema siya, sa nalulungkot siya, wala ka noon guys. Pera lang talaga ang maibibigay mo sa kanya. Or kung may panahon na tawag lang, so video call lang. Iba talaga yung nasa tabi ka niya, gabayan mo siya, kasama mo siya, merong nag-guide sa kanya. Tulad ng anak ko, babae pa naman yun. May mga gumawa na rin ito guys, nung itong namin, yung pathway namin sa, hindi lang dito sa Canada. Dito sa Canada mukhang wala akong pa. Mayroon siguro pero hindi ko napanood o nabablog ba sila pero meron akong alam sa Australia. Yun si Kusinirong Mayor. Yun, nag-student visa rin yun siya. Sinama niya yung
asawa niya lang ata, wala pa yung anak. So soon pag naging PR din sila doon, aring kunin din niya siguro yung anak niya. So sa amin kasi yung student pathway, pwede magdala ng pamilya, na isama kami lahat, sabay-sabay kami tatlo na pumunta dito. So hindi ganong malungkot, may malungkot ng konti kasi naiwanan yung mga parents ng asawa ko doon, may kapatid siya doon, mga pamangkin. Pero kaming pamilya, magkakasama kaming pumunta dito. And yun nga, thankful kami sa lahat ng tumulong sa amin para matupad at makuha namin yung Canadian dream na ito, and magsisikapan naman ito na talagang ma-PR kami dito para meron kami status, and dito na kami siguro mag-stay matagal. And alam ko marami pa kaming pagdadaanan, marami pa kaming problema na darating, maraming mga pagsubok, pero kakayanan namin yun pag sama-sama kami. And syempre teamwork, tulungan kami. And yun lang ang sagot dun sa tanong guys kung bakit ko iniwan ng pagbabarko. Dahil sa pamilya, gusto ko silang makasama. And salamat sa lahat ng nag-subscribe na mga bago. And asahan nyo guys, yung YouTube na ito ay papalaguin natin, and magpo-post tayo lagi dito, mag-upload tayo lagi dito ng mga karanasan natin dito sa Canada. And lahat ng pwede kong i-share ay na alam ko ay i-share ko sa inyo guys, para doon sa mga nagpaplano, sa mga papunta, ay meron silang gabay. Alam ko marami nang gumawa ng ganyan guys, pero excuse me, dadagdagan pa natin para mayroon pa kayong doon sa mga baguhan, mayroon pa kayong ibang option naman na papanoorin. So lahat naman dito iba-iba yung karanasan guys, mayroong solo lang, mayroong family, lahat ng pumunta dito mayroong iba-ibang karanasan, hindi naman pare-parehas lahat. So itong sa amin i-share namin para naman yun nga, makita nyo yung reality dito guys, yung reality talaga dito sa Canada, kung ano ang buhay dito, hindi yung mga sugar coating, mga ganon. Papakita ko sa inyo kung anong nangyayari dito sa Canada. And yun nga, overall sa lugar nakikita ko maganda, malayo sa atin. Sa mga bata maraming park, maraming pwedeng pasyalan, tsaka yung lugar niya tahimik maraming, pag naglalakad ka huwag ka maliwalas, malayo sa dun sa atin na magulo, maingay. Yun nga, hanapin mo yun dito guys, kasi dito talagang peaceful. Yun nga, kung kasama mo yung pamilya mo, talagang maganda dito sa family lang. So yung iba guys hindi ko pa alam kasi bago pa kami, so i-share ko rin yun sa inyo kung anong mga nangyari sa amin. Tulad ako, magtatrabaho, kung anong trabaho ko, kung ano ng status namin, and sa anak ko, sa bahay namin, lahat guys i-share ko sa inyo na nangyayari dito sa amin sa Canada. So yun lang guys, dito lang tatapusin yung video ko, and magko-content din tayo kung paano kami nakapunta dito sa Canada. So yun lang guys, ingat kayo, and